Sa banal, sakdal at napaka-makapangyarihang pangalan po ng ating nag-iisang buhay na Diyos, wala pong iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Kami po mula sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa Los Angeles, California, ay bumabati po sa inyong lahat ng kaapayapaan. Magpapasimula na po tayo mga kapatid at aming mga kaibigan. Una po nating awitin sa himnaryo ang numero 156. Tayo'y nagkakatipon at nag-aawitan, maligayang sandali. Anong tamis kung ating kapiling si Jesus na ibig, pag-ibig niyang tapat sa atin nagligtas sa lahat ng bagabag. Ang kay tamis na pangalang Jesus, lahat tayo'y dumulog. Ang ating kaligayahan, Panginoon, ay sundan. At kahit maging saan man, nakalaang laging kaalakbay sa hirap ng ating kordero. Nais nga makaramay ang ating kaligayahan, saan may sundan. Kami ay nagpupuri dahil sa pag-ibig na kaloob ng langit. Ang dilim ng buong sanlibutan, hinangot inalis. Ang kagilagilalas na kaliwanagan, doon namin nabatid. Ang Diyos ng langit ay walang hanggan, ang dakilang pag-ibig. Ang aming kaligayahan, Panginoon, ay sundan. At kahit maging saan man, nakalaang laging kaalakbay sa hirap ng ating kordero. Nais na makaramay ang ating kaligayahan, saan may sundan. Atin pong ipagpatuloy ang ating pag-aawitan na pumupuri sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Numero 144 po naman ang ating susunod na aawitin. Ikaw ba ay pumasok? Ikaw ba ay pumasok sa iglesia ng Diyos?
sa pinghati nang nagdadalang hati. Ihandog mo ang buhay, ipaglingkod ang yaman, dunong ay pasukuban. Isip mo'y sisinagan sa loob ng iglesia. Siya'y laging kasama, pastor na nangunguna sa hapong kaluluwa. Jesus kami tulungan sa aming kahinaan. Lakad ay alalayan, tagumpay ng makamtan. Huling awit mga kapatid, bilang 137 ang patuloy nating ipagpupuri sa ating Panginoong Hesu Kristo. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na marangal, na itinuturo sa atin ang bagong tipan. Ito ang tanging daan ng ating kaligtasan, kaya't ating ang pasukan. Iglesia ng Diyos na marangal, kay Kristo Jesus na saligan. Ito ang tunay na daang tungo sa bayang banal. Kay Kristo Jesus lamang tayo'y dapat masalig, at hindi sa utos taong sinsay sa matuwid. Mga hidwang harap ay huwag bayang manaig, sa iglesia walang dungis. Iglesia ng Diyos na marangal, kay Kristo Jesus na saligan. Ito ang tunay na daang tungo sa bayang banal. Sa buhay nating ito'y walang tagapagligtas, liban kay Kristo Jesus na sumakop sa lahat. Kaya nga't sa iglesia na kanyang ililigtas, manatili hanggang wakas. Iglesia ng Diyos na marangal, kay Kristo Jesus na sa
saligan. Ito ang tunay na daan tungo sa bayang mahal. Kung nais mong buhay mo'y maging sakdal kay Jesus, sa banal niyang kulungan ikaw ay pasako. Tanggapin sa puso ang tawag niyang mayroon at sa kanya ay sumunod. Iglesia ng Diyos na marangal, kay Kristo Jesus na saligan. Ito ang tunay na daan tungo sa bayang banal. Purihin ang Diyos ng langit, sambahin
Panginoon, purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan, at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Mga minamahal, iginagalang at mga pinagpipitaganan po nating una na nga po sa lahat ng atin munang sariling kaluluwa, sa ating mga kabiyak ng puso, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman. Charity must always begins at home. Binabati din po natin, higit na nga po sa lahat, ang ating mga bagong mga kaibigan na patuloy po na napaparagdag sa araw-araw sa bilang ng ating mga kapwa-tao na isinasama sa atin ng Diyos upang makipag-aral, makipagkaisa at unawaan sa Panginoon sa pamamagitan po ng karunungan na pinalago ng Diyos dito po sa Facebook. Tayo po ay nangakapag-aaral, nagkakaisa kahit malalayo ang ating pangangatawan. Nagkakaisa tayo sa Espiritu na walang iba kung hindi ang mga salita ng Diyos na pawang Espiritu at pawang buhay. Binabati din natin ang lahat ng ating mga kapwa-kapatiran sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula po doon sa Pilipinas, at hindi po kakaunti ang nangangalat sa iba't ibang dako nitong napakagulo at mandarayang sanglibutan sa paghanap po ng kanilang mga ikabubuhay. Sumapit po tayong muli sa panibagong Huwebes po ng gabing ito. Ngayon po ay Disyembre at 4 na po. Ito po ang unang Huwebes, unang pagsamba natin sa buwang ito ng Disyembre, at bilang na po natin ang mga araw at malapit nang matapos itong taong 2014. At naaalinsunod din po naman sa kasalukuyang pag-aabala, paghahanda ng lahat halos ng mga taong nagsasabing sila'y mga Kristiyano sa buong lupa, na pinag-aabalahan na ang pagdiriwang ng tinatawag nila na Kapaskuhan o araw po ng kaarawan ng ating Panginoong Hesukristo, Disyembre 25. Sa atin po sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang lahat po ng araw ay kaarawan ng Diyos. Ang lahat ng araw ay araw na banal,
na tayo pong lahat ay dapat gumawa ng kabanalan, katwiran at kabutihan sa ating mga kapwa-tao. Wala po tayong kinikilalang mga anibersaryo, mga kaarawan ng mga santo, kaarawan ng mga tao, at kung ano-anong mga kaabalahan na ang lahat po ng iyan nagdudulot lamang ng pasanin, gastos, kapaguran, at ang lahat po ng iyan ay walang kabuluhan. Sa loob po ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang bawat araw po ay banal at ating ipagpasalamat na tayo po nabubuhay pa, pinakakain, dinaramtan at higit sa lahat, pinakakain pa at tinuturuan ng kanyang mga banal na salita tuwing araw ng Huwebes, araw ng Linggo at sa bawat araw na tayo'y kinakasihan ng Espiritu na ating buksan ang banal na kasulatan, pakinggan at pag-aralan. Sa Huwebes po ng gabing ito, ngayon po ay Disyembre 4 na. Tawagin na po natin ang ating mga kabyak, mga anak, mga manugang, mga apo, magsama-sama na tayo. At tayo na nangingibang bansa, sa Saudi Arabia, sa Indonesia, sa China, sa Cambodia, sa Thailand, sa Mexico, sa Inglaterra, sa Nueva York, dito sa Los Angeles. Kahit na po tayo nag-iisa, dadalawa o tatatlo, huwag po nating kalilimutan. Iibigin natin ang Diyos ng ating buong puso, buong pag-iisip at ng ating buong buhay. God must always be first priorities to all our lives. Sa Huwebes po ng gabing ito, ihanda na po natin ang ating puso, ating mga kaluluwa at mga pag-iisip, ang ating pakikinig, higit na nga po ang ating mga banal na kasulatan para sa ating pag-aaral sa Huwebes ng gabing ito, ang mga talata na binabasa ng inyong hamak na lingkod, masubaybayan ninyo, mabasa ninyo na ito nga ang katotohanan mula sa inyong sariling mga Biblia. Tulad po ng sinasabi ng banal na kasulatan, ititiklo po muna natin ang ating mga tuhod. Sa pangalan ng ating Panginoon, uusal muna tayo ng bunga ng ating mga labi, pumupuri, sumasambat, lumuluwalhati sa Kanya, at hihingi tayo ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan, sapagkat tayo pong lahat, sa nalalaman natin at hindi, na nagkakamalit nagkakasala tayo sa araw-araw. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha kapong kagalang-galang, Ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ang may-ari at lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama, na Ikaw po ang Diyos na buhay, na pinagtapatan at pinaglingkuran hanggang kani-kanilang mga kamatayan ni Abraham, ni Isaac, ng iyong mga banal na propeta sa bansang Israel. Gayon din po ng aming mga minamahal na mga magulang, Ikaw po ay kanilang pinaglingkuran ng buong katapatan, maging hanggang kani-kanilang mga kamatayan. Ama, nasakdal ka sa iyong pag-ibig, sagana sa kagandahan ng iyong kalooban, dakila ka po sa iyong pagbibiyaya, ngunit Ikaw po ang Diyos na napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Amang banal, sa Huwebes po ng gabing ito, muli mo pong masisilayan ang bawat isa sa amin. Una po dito sa iyong dampang tahanan sa Los Angeles, California, maging sa bawat tahanan, tirahan, ng lahat po ng aming mga minamahal sa buhay, ng mga kaibigang araw-araw patuloy mong dinaragdag sa iyong banal na iglesia, at sa lahat po ng iyong mga tunay na mananamba sa Espiritu mo po at sa iyong katotohanan, na naroroon po sa mga ibayong dagat, sa iba't ibang dako nitong magulo at mandarayang sanglibutan.
Panginoon, hindi po namin ikinahihiya ang pangalan mong Kristo Jesus. Kahit na po kami nag-iisa, dadalawa o tatatlo sa bilang, itinitiklop namin ang aming mga tuhod sa dakilang pangalan mo pong Kristo Jesus. Ipinaiilang lang namin ang walang sawa ang aming tao sa pusong mga pagpapasalamat. Maraming salamat, Panginoong Jesus. Pinalalawig mo pa ang aming mga hiram na buhay, pinalalakas pa kami, pinagagaling, pinakakain, binubuksan ng magagandang pintuan ng mga kapalaran, at higit sa lahat maraming salamat, lalo mo pang ipinaliliwanag sa amin, pinatitibay, dinaragdagan ang aming pananampalataya na minsan lamang ibinigay mo po sa aming mga hiram na buhay. Panginoon po naming Hesukristo, sinasamba ka po namin, pinupuri ka namin, niluluwalhati namin ang iyong banal at malinis mong pangalang Kristo Jesus sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na mga katotohanan. Ama, kung kami po ay nangagkulang, kung kami nangagkakasala, sa iyong banal na paningin at hindi para namin naaabot ang iyong marangal na kalwalhatian, Ama, wag mo sanang gawing dahilan upang hindi mo po pakainin ang aming mga gutom at nauuhaw na mga kaluluwa. Patawarin mo po kaming lahat, Ama, sa amin pong mga nagawang mga kasalanan. Ama, sa Huwebes ng gabing ito, sinasampalatayanan po namin, ikaw po ang muling titindig sa aming mga kalagitnaan. Ikaw po ang magtuturo sa amin. Patuloy mo lamang kakasangkamanin ang iyong hamak at wala mong kakabukabuluhang alipin. Banalin mo po ang kanyang puso. Linisin mo po ang kanyang kaluluwa. Dagdagan mo po sana ang kanyang katalinuhan at kaalaman ng kahiwagaan ng iyong banal na kalangitan. At kung dumating sa amin ang iyong mga banal na aral, magkaroon po ng bisa sa aming mga pang-araw-araw na pamumuhay at magsisampalataya kaming lahat na ikaw nga ang nag-iisang Diyos na buhay na kailanman ay hindi ka po namatay. Ikaw ang patuloy na umuugit sa amin hanggang sa maabot naming lahat ang ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama, ipinagpapasalamat namin sa iyo na maging ang lahat ng aming mga kabyak ng puso, ang aming mga anak, mga manugang, mga apo at mga mahal sa buhay, maging ang lahat ng aming mga tirahan, mga mumunting ari-arian, hindi mo po pinabayaan, hindi mo ibinigay sa anumang kapalungian, hindi mo ibinigay sa mga kapahamakan, sa mga kagibaan. Manapay ipinagpapasalamat namin, iningatan mo po kami't pinatnubayan. Aman Diyos, maraming salamat sa iyo. At patuloy po naming isinasamot, idinadalangin, na nawa at pakapatnubayan mo po kaming lahat, nadagdagan pa po sana kami ng marami pang buhay, kagaling at kalakasan, hindi upang gamitin namin at gugulin sa kaliku at kalayawan, masumpungan mong aming ginagamit sa paglilingkod sa iyo ng aming buong puso, buong pag-iisip namin at ng aming mga buong buhay. Ama, maraming salamat sa iyo. Pinapatnubayan mo, binubuhay pa at pinalalakas, pinagagaling ang aming mga kabyak, mga anak, mga manugang at mga apo. Tulad po ng mga ipinagkaloob mo sa amin ni kapatid na Rosita. Salamat po sa pagpapatuloy mong pagbibigay ng buhay at kagalingan kay Emmanuel, kay Bobby, kay Noel, kay Ruth, kay Joel, kay Teofilo, kay Rosemary, kay Flor, kay Irene, kay Cheche at kay Malu. Sa lahat ng aming mga apo, kay JC, kay BJ, JR at John Matthew, kay Paul Noren at Sarah, kay Micah, kay Laika, kay Joshua, kay Rebecca at kay gayon din Ama naming Diyos sa aming mga kapatiran sa laman, tulad po ni Expectacion, ni Prospero, Felicidad, Dolor, Eliezer at Neftali, ni Fe at ni Lolita.
maging sa kani-kanilang mga asawa at mga mahal sa buhay, at salamat din maging ang ilan sa aming mga mahal sa buhay na naroroon sa mga ibayong dagat upang humana po ng kanilang kakainin sa araw-araw. Hindi mo rin po sila pinababayaan, tulad po ni Prospero Jr., ni Chuchay, ni Pinky at ni Philip, ni Enrico, ni Abner, ni David at ni Daniel, ni Shannon at Analira, ni Veyan Guanzo, ni Jacob, ni Lolita, ni Susan, ni Lenlen, ni Jingjing, ni Fe at Ador Aquino, ni Pido at Victoria Malangkes, ni Rosemary at ni Flor Bautista Gonzales, at ang lahat ng mga kaibigan na patuloy mo pong pinararami at idinaragdag sa iyong banal na kawan. Dalangin po namin maging ang kani-kanilang mga kabiyak, mga anak, mga manugang at mga mahal sa buhay, na ang kani-kanila pong mga pangalay hindi na po nasasambitla ng iyong hamak na lingkod. Sila man po'y isasama mo sa iyong mga pagkukupkop, at sila man po ay itutulot mong mapabilang sa iyong banal na kawan. Sa ikalawang pagparito mo po'y magkasama-sama kaming lahat, makapasok sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Panginoon po naming Jesus, hindi rin po namin nalilimutan na patuloy na ihingi ng kahabagan sa iyo ang bawat tahanan, mga mumunting ari-arian at mga sasakyan, halamanan at mga hayupan ng iyong mga hamak na mga alipin. Tulungan mo rin po sana, Ama, sa araw-araw ay mapalayo sa mga sunog, mga lindol, malalakas na ulan, mga baha at mga daluyong, sa kamay po ng pamahalaan, sa mga digmaan, mga magnanakaw, at sa lahat po ng mga nangakaumang nakapanganiban. Ama, lubos ang aming pag-asa, lubos ang aming pananampalatayang pagkatapos po na matanggap namin ang iyong mga banal at dalisay na aral, hihipuin mo po kaming lahat. Daragdagan mo po ang aming pananampalataya, at ang marami po sa aming pinasapitan mo ng iba't ibang karamdaman at suliranin sa buhay. Pagagalingin mo po, Ama, palalakasin, bibigyan ng kalutasan ang pang-araw-araw na mga pangangailangan, at ang marami na po sa amin na katulad na ng iyong hamak na alipin, na patuloy na po sa pagtanda, panghihina, at nalalaman naming malapit na rin ang aming mga kamatayan. Umaasa po kami, Panginoon, ipo kaming hihipuin, daragdagan ang aming kagaling at kalakasan. Hindi lamang ako, Panginoon, kung hindi maging si kapatid na Rosita, si kapatid na Prospero at Glenda, si Concepcion, si Floro, Robert at Mercedita, si Olivia, si Mirna, si Rogelio at si Expectacion. Kami po ay sumasampalataya. Ang lahat ng aming inihibik at ipinanalangin sa iyo, ikaw rin ang nagturo sa amin, anuman ang aming hihilingin. Sa iyong pangalang Kristo Jesus, ito po ang iyong dinirinig sa amin, ito po ang iyong gagawin, ipapatnubay at ibebendisyon sa pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon po, mga minamahal at pinagpipitaganan po naming mga kaibigan, sa lahat ng atin mga sariling sangbahayan, at sa lahat ng mga tunay na mananamba sa Espiritu at sa katotohanan, sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, atin na po nating ihanda ang ating mga sariling kaluluwa, ang ating mga pakikinig at ang ating mga banal na kasulatan, at buksan na po natin ang pinakapaksa na nais po ng Panginoong Jesus na ipakain, iparinig o ipainom sa atin sa banal at dakilang Huwebes po ng gabing ito, Disyembre 4, 2014. Sa aklat po ni Apostol Santiago, una po nating basahin sa Bibliang Ingles
sa King James Version, chapter 1 and the verse is 7. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. Sa Bibliang Tagalog, halos pareho din po ang pagpapaliwanag, at ang ating babasahin po naman sa Bibliang Tagalog na isinaayos ng mga Amerikano at dinala dito sa atin sa Pilipinas. Ito po ang Tagalog version 1905. Amin pong ipinaaala-ala na kung tayo ay bibili ng Biblia o maghahanap ng Bible sa Tagalog, hanapin po natin yung version 1905. Ito po ang original na dinala ng mga Amerikano na hinango nila mula sa King James Version of 1611. Sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya ay tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Ito po ang Tagalog sa binasa kong English. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. Meron pong ipinakikilala na mga tao. Huwag isipin ng taong yaon na tatanggap siya o ang tao ng anumang bagay sa Panginoon. Ito po ay isang aralin na isinaayos ng Panginoong Hesukristo sa kanyang kaharian sa langit. At sa bisa po ng kanyang kapangyarihan ay ipinaabot sa atin sa Huwebes po ng gabing ito upang ating pag-aralan, pakinggan natin at kung bakit may mga tao na hindi raw makakatanggap ng kahit anuman sa Panginoon. Nalalaman po natin ang kasalukuyang kapanahunan ng lakad ng sanglibutan. Kasalukuyan pong nagaganap ang paghihirap ng buong sanglibutan. Huwebes at Linggo, nakikita, namamalas, nagaganap sa ating kapaligiran. Araw-araw po napakaraming mga tao ipinanganganak. Araw-araw po maraming mga tao nagtatapos sa mga paaralan, universidad, nagtatamo ng katalinuhan. Araw-araw din po naman napapakinggan natin ang bilang ng mga tao na patuloy na napaparagdag sa mga tao na walang hanap buhay. Sa Pilipinas lamang po sa ating mga pakikinig sa television natin na mula sa Pilipinas sa TFC channel, daang-daang libo ang mga Pilipino, lalo na nga po ang mga nurses. Halos daang-daang libo, wala pong hanap buhay. At ang marami nagtitinda na lamang sa mga palengke, sa mga sidewalk. Ang marami nagpapaalila, pero matataas ang pinag-aralan. Meron ding mga doktor, mga teacher, lalo na nga. Hindi lamang sa Pilipinas, sa buong sanglibutan. Bakit nga po baga? Hindi makatanggap ang napakaraming mga tao ng kanilang mga kahilingan sa Diyos na magkaroon sila ng tinatawag na magagandang hanap buhay. Wala naman silang pinakahahangad kung hindi ang buhayin, pakainin, pag-aralin, husayin ang kanilang mga mahal sa buhay. Datapwat sa Santiago nga po, aklat ni Apostol Santiago, Kapitulo 1, versikulo 7, huwag isipin ng taong yaon na siya ay tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Meron pong dahilan, mga kapatid. Kaya patuloy ang paghihirap ng buong sanglibutan.
Unahin po natin bilang katanungan, sino po baga ayon din kay Apostol Santiago ang pinag-uukulan ng Diyos nitong paksa na ating pinakikinggan? Mga tao na hindi makatatanggap ng anumang bagay kahit nakatiting sa Panginoon. Hayaan po ninyo si Apostol Santiago ang magpaliwanag. Kapitulo 1, versikulo 8. Mag-umpisa tayo ng pagbabasa. Ang tao na may dalawang akala, walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. Ito po ang unang-unang dahilan. Ang tao may dalawang akala. Mahirap ito, dalawa akala. Dalawa ang kanyang pinagsasaligan. Dalawa ang kanyang inaasahan. Dalawa ang kanyang akala. Ito'y mga taong walang matibay na paninindigan sa isang bagay. Dalawa ang kanyang paninindigan. At sila ang mga tinatawag na kabilanin o mga mapag-alinlangan. Ito po'y mula sa Biblia, mga kapatid. May mga tao na dalawa ang kanilang pag-aakala. Para ito ay lubos nating maliwanagan, saan itinutulad ng Diyos ang mga tao na may dalawang akala? At papaano ipinaliliwanag ng Diyos din naman na mayroon silang mga tinatawag na pag-aalinlangan? Dalawa ang kanilang inaasahan. Ang ibig lang sabihin, sa pamamagitan din po ni Apostol Santiago, Kapitulo 1, versikulo 6. Sapagkat yaong nag-aalinlangan, ayon, ang mga taong may dalawang akala pala ay mapag-alinlangan. Ang mga nag-aalinlangan ay saan itinutulad? Katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin, ipinapadpad sa magkabi-kabila. Alam natin ang tinutukoy dito kung tayo po nasa tabing dagat, pag-ihip ng hangin, makita mo yung tubig, dinadala sa kabilang ibayo, mga kapatid. At pagkatapos naman, babalik ang hangin, itutulak na naman yung tubig, makikita mo yung alon, pabalik naman sa atin. Ang ibig lang ipakilala, kabilanin. Ang mga tao parang alon, natatangay ng tinatawag na hangin sa magkabi-kabila. Ngayon, meron nga po bagang maaasahan ang mga tao na tulad sa mga alon ng dagat na itinutulak ng hangin, ipinapadpad sa magkabi-kabila ng dalampasigan ang kanilang. Ito po spiritual na pangungusap. Inihahalin tulad lang tayo sa literal na alon ng dagat. Pag-ihip ng hangin, natatangay tayo, dinadala tayo sa kabila. Pagkatapos yung hangin pabalik, ibabalik naman tayo dito sa pinanggalingan natin. Sana'y nauunawaan ninyo, ito'y spiritual. Ginagawang halimbawa lamang yung literal na alon na kung liliwanagin tayong mga tao, madali tayong matangay ng mga hangin. At kung alin yung mga hangin, kadalasan po yan yung mga salita ng ating mga kapwa-tao. Yan nga po yung tinatawag na katha ng mga tao. Na ang wika nga po ni Apostol Pablo kay Tito, Kapitulo 1, versikulo 14, na huwag tayong magsipaniwala sa mga katha ng mga Hudyo at mga utos at aral ng mga tao sinsay sa katotohanan. At makapangyarihan po yung mga udyok. Yan ang udyok ng mga tao. Kalimitan na nga po, yan ang mga
salita ng ating kung minsan mga mahal natin sa buhay, na meron tayong iniisip, halimbawa sa ating sarili, meron tayong pinupuntirya, na ito ang gagawin ko, dadapwat may bubulong sa atin, sasabihin sa atin, nako, mali ang gagawin mo. Baka mas mabuti ito ang gawin mo. Kaya parang nadadarang, natatangay sa magkabi-kabila, at dahil dito, nauunsyami at walang kinahihinatnan. Mga kapatid, tunay ba yan? Ano po ang ipinakikilala pa sa atin ng mga taong ipinapadpad sa magkabi-kabila tulad sa alon? Ay wala pong tinatawag na kahihinatnan ayon sa mga banal na kasulatan. Lucas 1:7, kaya nga ibinangon ang talata o ang paksa natin sa Santiago 1:7, sapagkat huwag isipin, Santiago po mga kapatid, huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Kaya nga ibinangon ang Santiago 1:7, na ito nga po ang ating pinakapaksa sa Huwebes po ng gabing ito. Mga tagapakinig po namin ngayon, ano po ang pinakapangulong dahilan at napakaraming mga tao ang natatangay ng sari-saring hangin, sari-saring wika nga panukala, sari-saring mga paninindigan, sari-saring mga advice, sari-saring mga payo, at hindi sila makapanghawakan sa iisang payo lamang. Naging kabilanin sila. Ano ang pinakapangulong dahilan nito? At dahil dito, maraming nauunsyame, maraming nangabibigo, sapagkat hindi sila tumatanggap ng kanilang minimithi o ng kanilang ipinapanalangin sa Diyos. Santiago 1:6 din po. Sa Santiago rin, ganito po sa unang bahagi. Ngunit, humingi siya na may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan. Ito po ang kulang sa napakaraming mga tao. Ano po ang kulang sa napakaraming mga tao? Wala pong tinatawag na pananampalataya. Walang pananampalataya. Mas binibigyan pa ng pagpapahalaga ng napakaraming mga tao, sindami ng buhangin sa dagat, yung mga payo ng kapwa-tao, yung mga payo ng kani-kanilang mga kinasasaligan, yung mga payo, sabihin na natin, mga payo ng mga banal na tao na matagal nang patay sa inyong sariling mga relihiyon. Kadalasan, mas marami pa kayong tinatanggap na mga payo ng inyong mga santo, mga santa na matagal nang patay, at sa tinatawag na mga superstisyon, na mga katha ng mga tao na yun ay bunga ng kanilang mga labi, yun ay minana sa tinatawag na mga ninuno nila nung unang panahon. Yan nga po ang tinatawag na salit-saling sabi. At dahil nga po sa salit-saling sabi, kunan na nating halimbawa yung ating kalagayan sa Pilipinas, lalo na nga sa mga probinsya. Halimbawa, ang isang tao may sakit. Nilagnat ang isang anak natin o ang isang kamag-anak mahal natin sa buhay. Mapapakinggan natin sa ating mga kapitbahay o kadalasan sa ating mga kasangbahay, sa ating mga lolo, sa ating mga lola, baka yan nakulam, baka yan napagkatuwaan, baka yan kung ano na pinaglaruan ng mga duwende. Ayan ay mga hangin. At maraming naniniwala na mga tao dyan sa mga salit-saling sabi. Kaya sa halip na gumaling, sa halip na yung panalangin ng ating sarili na pagalingin ang ating anak, pagalingin ang ating asawa, pagalingin ang ating mahal sa buhay,
lalong tumitindi ang karamdaman, lalong nagkakasakit, kadalasan namamatay pa, at gayon din sa paghanap ng ikabubuhay. Wala tayong pananampalataya. Ayon sa ipinakikilala ng ating pag-aaral, Santiago 1:6, humihingi tayo pero wala tayong pananampalataya. Kaya nauunsyame, kaya lalo tayong nagkakahirap-hirap. Ngayon, merong pag-aaral dito. Ang totoo po niyan, wala pong nagtuturo kung ano ang ibig sabihin ng pananampalataya. Yung salitang pananampalataya, bahagi lang ng ating mga pang-araw-araw na wika nga, sa salita. Ako ikay may pananampalataya. Meron ba tao na walang pananampalataya? Marami pong nagsasabi. Halos lahat ng mga sinasabing sila'y mga Kristiyano, may pananampalataya sila. At ako po ay malaki ang aking paniniwala, walang tao na walang pananampalataya, kahit na po yung mga ateista, kahit na po yung mga walang pagkakilala sa Diyos, kahit na ano sabihin ninyo, may pananampalataya sila. Alin? Yung paniniwala nila na walang Diyos. Hindi pananampalataya, mga kapatid. Hindi nila lamang naiintindihan at nauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng tinatawag na pananampalataya. Kaya nga sa atin, sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ano po baga ang tinatawag na pananampalataya? At bakit kailangan ito ay kalakip sa pananalangin ng bawat humihiling sa Diyos? Mga tagapakinig po namin, bakit kaya pala hindi tayo tumatanggap ng kahilingan sa Diyos sapagkat humihiling tayo na walang pananampalataya? Ayon po sa Biblia, pabayaan natin ang Diyos ang magpaliwanag. Hebreo, Kapitulo 11, versikulo 1. Ano ba ang pananampalataya? Ngayon, ang pananampalataya siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ito po. Ngayon nga ang wika ni Apostol Pablo sa mga Hebreo, ang pananampalataya, kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Bakit ba tayo humihiling sa Diyos? Panginoon, graduate na po ako ng nursing, doktor na po ako, teacher na po ako, bigyan mo nawa ako ng trabaho, pero hindi tumatanggap. Napakaraming mga Pilipino. Sa Pilipinas lang, kunin nating halimbawa, milyon-milyon walang hanap buhay, pero matatalino, talentado, graduate sa universidad at sa mga koleyo. Pero hindi tumatanggap ng tinatawag na hanap buhay. At ang marami hindi gumagaling. Lalong nauunsyame, lalong lumalala ang karamdaman. Bakit? Walang pananampalataya. Ano ba ang pananampalataya? Hebreo 1, ang pananampalataya, kapanatagan. Panatag na panatag. Na ano? Natatanggapin natin ang ating hinihintay, hindi nakita ng ating mga mata. Ang ibig sabihin, humiling tayo na magkaroon ng hanap buhay. Kailangan panatag tayo, kalmanteng-kalmante, na yung hinihiling mo, tinanggap mo na, panatag ka, dumating na sa buhay mo. Na halimbawa, ikaw ay may mabigat na karamdaman, sa pananalangin mo sa Kanya, meron kang pananampalatayang dininig ng Diyos ang iyong panalangin, pinagaling ka na. Yan po ang ibig sabihin ng pananampalataya. Kaya nga sa Bibliang English, faith is the evidence of things to come. Hindi mo pa nakikita, nariyan na ang ebidensya. Kalimitan po, huwag kayong magagalit.
ang napakaraming mga tao, unless I see it, I will not believe it. Iba po yung believe, iba po yung faith. Yung believe, totoo po yun. To see is to believe. Halimbawa, alam ko, ako'y nagsasalita ngayon sa inyo. Bakit? Eto, hawak-hawak ko, mikropono. Nasa harap ako ng aking computer. Nakikita ko. Kaya ito, maipapadala ko sa inyo sa pamamagitan ng CD-ROM, maipapadala ko sa inyo sa pamamagitan ng YouTube at ng Facebook. Yan believe. Ngunit, ang pananampalataya, mga kapatid, hindi mo nakita, hindi mo pa namalas, ngunit tinanggap mo na. Tinanggap mo na. Walang pag-aalinlangan. Paano nga ang tao? Ito ang tanong natin. Paano ba, kapatid na Cirilo, magkakaroon tayong mga tao ng ganyang pananampalataya? Iba pala yung to see is to believe, iba pala yung pananampalataya. Yung pananampalataya, wala kang makikitang ebidensya. Pero tinanggap mo na. Napakaganda ng ating pag-aaral. Saan po ba natin matatamo ang pananampalataya? Ito ba ay mabibili natin ng salapi? Ito ba ay mapag-aaralan natin sa universidad at mga kolehiyo? Ito ba ay pwedeng ituro sa atin ng mga tao, maging ng mga wika nga pinakapantas na mga tao sa ibabaw ng sanglibutan? Romanos 10:17, paano tayo magtatamo ng pananampalataya? Kaya nga, ang pananampalataya, Romans 10:17, sa King James Version, 1611 na pinanggalingan ng Tagalog Bible na 1905 version. Kaya nga po kailangan yung original Tagalog na pinanggalingan nakuha ng mga Amerikano sa King James na inilipat sa Tagalog na dala-dala nila nang lumanding sila. Mga kapatid, dito sa Manila Bay, noong 1896, kung hindi ako nagkakamali, yan dala-dala na nila. Pero lubos na inilimbag ng mas maraming kopya, 1905. Tagalog version from King. Ngunit may konting pagkakamali rin naman sa Tagalog. Ngunit kukuhanin natin sa Bibliang English. Therefore, faith. Romans 10:17 King James. Therefore faith cometh from hearing, and hearing is to the words of Christ. Kaya kung isasalin sa Tagalog, kaya nga ang pananampalataya nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinggan ay ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Sa makatwid, napakaganda. Mga kapatid, ito po ay makukuha natin sa pamamagitan po ng pakikinig. At sino po ang ating pakikinggan? Wala pong iba kung hindi ang tinatawag na Panginoong Hesukristo. Sa maniwala po kay Tsende, ang Panginoong Hesukristo po kailanman hindi namatay. Kapag binabasa natin ang Biblia, kamukha ng ginagawa ni kapatid na Cirilo Gonzales, napapakinggan po ninyo ang ating Panginoong Hesukristo sapagkat ito po ay aming binabasa lamang sa banal na kasulatan. Kaya nga ang wikang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinggan ay ang mga salita ng ating Panginoong Hesukristo. At ang pananampalataya po hindi nga po makukuha sa mga eskwelahan ng tao. Hindi nga po ito makukuha sa mga organisasyon o sa mga iglesia at mga relihiyon na itinayo ng tao. Maliban na lamang po saan? Sa iglesia na pinangunguluhan ng Panginoong Hesukristo. Meron ba tayong mababasa sa Biblia na pinangunguluhan hanggang ngayon 2014 ang Panginoong Hesukristo pa rin ang namumuno sa atin?
Mateo 28:19-20, ang wika ng Panginoon, kaya magsihayo kayo sa buong sanglibutan at ipangaral ninyo ang aking ebanghelyo. Ayan, ito po ang pakikinggan natin, yung ebanghelyo. Ang wika ng Panginoon at ang sumasampalataya at mabinyagan. Eto, nililiwanag din saan bibinyagan. Sa pangalan ng Ama, Diyos, sa pangalan ng Anak, Kristo Jesus, sa pangalan ng Espiritu Santo, maliligtas. Ang ayaw sumampalataya ay parurusahan, at yan po ay nasa San Marcos din, Kapitulo 16, versikulo 15 hanggang 16, ang ayaw sumampalataya sa Ebanghelyo o sa salita ng Panginoong Jesucristo, parurusahan. Alam natin ang parusa sa impyerno, pero ang nabinyagan, ang binyag, immersion underwater. Hindi po bata binibinyagan, walang kasalanan ang bata, ang binibinyagan yung mga taong makasalanan sa iglesia ng Diyos, pangalan ng Ama, Diyos, pangalan ng Anak, Kristo Jesus, pangalan ng Espiritu Santo. Ano ang Espiritu Santo? Sa 63 ng San Juan, ang salita na sa inyo'y sinasalita ko, pawang Espiritu at pawang buhay. Sa mga tuwid, mga kapatid, dito sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, dito magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya dito lamang tayo makikinig. Dito lamang tayo mag-aaral ng ng salita ng Panginoong Jesucristo para magkaroon tayo ng pananampalataya. Ano ang katunayan? Na talagang hanggang ngayon nga, 2014 na, siya pa ang ating obispo, pastor, guro, saserdote at tagapagligtas. Sa 28:19 hanggang 20 rin, at naririto, ako'y sa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Kaya po hindi namin pinapalitan ang pagiging obispo, pastor, saserdote, Diyos, Panginoon at tagapagligtas ng aming Panginoong Jesucristo. Kaya po hanggang ngayon, siya ang inyong napapakinggan habang binabasa namin ang mga banal na kasulatan. At ang Panginoon Diyos din ang nagsabi sa Isaiah 34:16, sa Biblia na lang tayo makikinig. Sa Biblia tayo magsasaliksik at mag-aaral. Iniutos ng aking bibig, pinisa ng kanyang espiritu. Kaya hindi kami gumagamit ng ibang Biblia. Kaya nga sinasabi namin sa inyo, mag-ingat kayo sa pagbili ng Bibliang Tagalog. Lalo na nga, sapagkat ang Bibliang Tagalog sa Pilipinas, ang dami po niya. O yung mga iglesia ni Manalo, may sarili silang version. Yung mga Jehova, may sarili silang version. Yung mga Sabadista, yung mga Baptist, yung mga New International Version, maging sa Bibliang Ingles, napakarami pong binago. At yan po ay kaparaanan ng Diablo at ni Satanas para iligaw ang kaluluwa ng napakaraming mga tao. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. Ang babasahin lang natin yung pinatnubayan ng Panginoon Diyos. King James Version, version 1611. At sa Tagalog, bagaman may katiting na pagkakamali, pwede lang pagtiisan. Yung tinatawag na 1905 Tagalog version. Kaya yan po ang aming ipinakikilala sa inyo sa pamamagitan lang ng Biblia, sa pamamagitan ng pakikinig, sa pamamagitan ng pagbabasa ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Dito magkakaroon tayo ng pananampalataya. Ngayon, ang tanong po natin ay ito. Kanino po baga lamang ikinakapit o iniuukol ang pananampalataya? Alam po ninyo, tayong mga Pilipino, napakarami po sa atin. Ako may pananampalataya kay Mama Mary. Ayan. Ako may pananampalataya doon kay Mang Julio na manghihilot. Nung araw po sa Pilipinas, nang kami bata pa, meron pong manghihilot dyan sa may gagalangin.
Ang wika nila nako, pagka nahilot ni Mang Julio, nakalakad na yung aking apo, gumaling, nawala ang lagnat. Kaya malaki ka, pananampalataya ko kay Mang Juliong manghihilot, kay Aling Maria, na wika nga gumagamot ng mga nakulam, kay Aling Juana. At ang marami naman, nako ako'y sumasampalataya dyan sa krus na yan. Milagroso yung krus na yan, yung krus na kahoy. O meron pa, mga buhok daw ni Kristo doon sa Laguna. Pinupuntahan ng mga tao yung isang mataas na bundok niyan. At dyan nandyan ang mahabang buhok ni Mama Mary. At pag yan, naturukan mo ng kandila, gagaling ka. Ay, katakot-takot ang mga ginagawa nating mga Pilipinong. Yan po mga salit-saling sabi. Yan ang bunga ng bunganga. Sino ba may sabi niyan? Nasa Biblia ba yan? Hindi. Yan sabi ng ingkong ko. Saan ba nakuha ng ingkong mo yan? Pinamana ng kanyang ingkong. Saan nakuha ng ingkong mo? Ang mga paniniwalang iyan. Sa kaingkong-ingkungan ng ingkong ko. Salit-saling sabi, bunga, nganga, bunganga. Mga kapatid, ng lahat ng mga iyan. Kumakatawan sa Tito 1:14 na ipinagbabawal ng Panginoong Diyos. Sa pamamagitan ni Pablo, huwag kayong makikinig. Una na nga, yung mga katha ng mga Hudyo. At sa mga katha ng mga tao, utos aral ng mga tao at utos aral ng mga demonyo. Sinsay sa katotohanan sa kanyang unang Timoteo Kapitulo 4:1-3, maging yung pagbabawal ng pag-aasawa ng mga pari, maging ang pagbabawal ng pagkain ng karne ng baboy. Mga utos at aral ng mga tao at mga demonyo. Huwag kayo magagalit sa akin. Hindi po dapat ninyong panampalatayanan yan. Kanino lamang? Dapat ikapit ang salitang pananampalataya. Hayaan ninyong Panginoong Jesucristo magpaliwanag. San Juan 14:1. Huwag magulumihanan ang inyong mga puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Ayan. Huwag magulumihanan ang inyong mga puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Una, sa Diyos. Sino ba ang Diyos? Yung lumalang ng lahat ng bagay. Yung espiritu, yung walang laman, yung walang buto, pero pinakamakapangyarihan sa lahat. Magsisampalataya kayo sa Ama. Magsisampalataya di naman kayo sa akin. Sino ba yung akin? Yung Panginoong Jesucristo. Kaya nga, ang pananampalataya, exclusive only for the Father and exclusive only for the Lord Jesus Christ. Saan pa? Marcos 16:15. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan. Inyong ipangaral ang ebanghelyo. Ayan. Sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya sa makatwid sa ebanghelyo. Saan tayo magkakaroon ng pananampalataya? Lamang sa Ama. Saan ba? Sa kinikilala nating nagpakilalang anak ng Diyos. Walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo. At saan? Sa kanyang ebanghelyo. Sa makatwid sa tatlong ito lamang dapat ikapit ang salitang pananampalataya. Sa Ama, sa Anak. Ano ba ang ebanghelyo? Espiritu Santo. Sa 63, ang mga salita o ebanghelyo na sa inyo'y aking sinasalita, pawang espiritu at pawang buhay. Bakit sa tatlong ito lamang? At wala nang dapat pang pagkapitan ang salitang pananampalataya? First book of John chapter 5 verse 7, there are three that bear records in heaven, the Father, the Son, and the Holy Ghost. These three are one. Ang tatlong ito ay iisa. Hindi ito matanggap ng mga tao. Paano magiging Diyos din? Yung berbo. Di basahin mo uno-uno ng San Juan, nang pasimulay berbo, ang berbo sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Yung salita, yun mismo ang Diyos. Kaya nga, yung Ama,
na lumalang ng lahat ng bagay, siya rin yung Diyos at yung anak na nagkatawan tao, siya rin ang Ama at ang kanyang salita o ebanghelyo, siya rin ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang tatlong ito ay isa. 1 plus 1 plus 1 sa Diyos is 1. Tayo yung mga tao, hindi tayo pwedeng maging katulad ng Diyos sa atin. 1 plus 1 plus 1 equals 3, kaya imposible sa atin. Pero sa Diyos, ang lahat ng bagay ay mangyayari. Ano po ang ipinapayo ng Panginoong Jesucristo na wag nating lilimutin kapag tayo humihiling sa Kanya upang makatiyak tayo na tatanggap tayo ng trabaho, tatanggap tayo ng kagalingan, tatanggap tayo ng makakain, tatanggap tayo ng maidaramit, tatanggap tayo ng mga biyaya ng Diyos. 14:12. Katotohanan sinasabi ko sa inyo. 14:12 ng San Juan, no? Ang sa akin ay sumasampalataya. Ayan, patunay sa Panginoong Jesucristo. Ang sa akin, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya. 14:14 ng San Juan din. Kung kayo'y magsihingi ng anuman sa pangalan ko, yaon ang aking gagawin. At sa 14:13, at ang anumang inyong hilingin, uulitin pa niya, sa aking pangalan, na Kristo Jesus, yaon ang aking gagawin. Bakit? Upang ang Ama ay maluwalhati o lumuwalhati sa akin. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang wika ng Panginoon, ang sumasampalataya sa akin. Anumang bagay hihilingin niya sa pangalan ko, na Kristo Jesus. Ito ang aking gagawin, ito ang aking ibibigay. Bakit? Para ang Ama maluwalhati sa akin. Paano maluluwalhati sa Panginoong Jesucristo kung ibigay niya ang ating kahilingan? O hindi ba nagpapasalamat tayo sa Diyos? Salamat po sa Diyos. Binigyan mo po ako ng magandang hanap buhay. Salamat po sa Diyos. Binigyan mo po ako ng makakain. Salamat po sa Diyos. Naluluwalhati ko ang Diyos. Mga kapatid, sapagkat dininig ng Panginoong Jesucristo ang aking panalangin, pagalingin ang aming mabibigat na karamdaman. Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ang ibig bang sabihin, dalawa ang Diyos? Ang lahat ng hilingin nyo sa pangalan kong Kristo Jesus, ito ang gagawin ko para pati ang Diyos, mapasalamatan natin, maluwalhati natin. Bakit? 10:30 ng San Juan, ako at ang Ama ay iisa. Ayan, period. Kaya papaano tayo makatitiyak na laging diringgin ng ating Panginoon ang ating mga panalangin at hindi tayo pababayaan? Huling talata, San Juan Kapitulo 15, versikulo 5. Ang wika ng Panginoong Jesucristo, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang manatili sa akin at ako'y sa kanya, siyang magbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Sino nagsasalita rito? Ang Panginoong Jesucristo. Sino ang Panginoong Jesucristo? Siya rin yung Ama. Ano pa ang pinakikilala tungkol sa Panginoong Jesucristo? Siya rin yung berbo, yung salita, yung ebanghelyo na nagkatawan tao. Siya ang puno ng ubas, tayo ang mga sanga. Para makatiyak na tayo tatanggap ng lahat ng ating kahilingan. Hindi naman lahat ng kahilingan. Baka mamaya humiling kayong hold upin ninyo yung bangko. O hindi naman... Hindi naman ipagkakaloob ng Diyos yun. Si Satanas, tawagan ninyo, mga kapatid, humiwalay kayo sa Kristo, kumapit kayo kay Satanas, ibibigay sa inyo yan. Pero kalaboso kayo pagkatapos. Kaya nga ang wika ng Panginoon, kung kayo ay hiwalay, kanino? Kay Kristo, sa Diyos, sa Ebanghelyo, wala kayong magagawa. Nasaan ba ang ating Panginoong Jesucristo? 12:26 ng San Juan. Kung ang sino man ay nagnanais na maging lingkod ko, sumunod siya sa akin, kung saan ako naroroon, doon doroon ang lingkod ko. Saan ba naroon ang Panginoong Jesucristo? Si Kristo ang ulo ng katawan, Kolosos 1:18. Si Kristo ang ulo ng katawan, sa makatwid baga ay ng iglesia. Ano ba ang iglesia?
na itinayo ng Panginoon sa siyudad ng Jerusalem ng Judea na napasulat sa banal na kasulatan na ito ang ating tinutularan na lamang sa huling araw. Unang Tesalonica 2:14, nagsisitulad kayo. Saan? Sa iglesia ng Diyos. Saan itinayo? Na nasa Judea. Bakit sa Judea? Naroon ang Jerusalem ng Judea. Doon itinayo, anyo 32, ang iglesia ng Diyos. Sino may-ari? Kay Kristo Jesus. Amen. Kung saan ako naroon, ako ang presidente ng iglesia, kailangan nasa iglesia din kayo. Ano ang iglesia? Iglesia po ng Diyos. Kay Kristo Jesus. Mga kapatid, at ano masusumpungan natin dito? Unang Kolosos o sa Kolosos 1:14, siyang kinaroroonan ng katubusan na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan at ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na kanyang katawan. Hebreo 10:19-21, ito ang bago at buhay na daan itinalaga sa atin. Para siya nating panahanan, ito ang bahay ng Diyos. Hindi ito ang iglesia na ang Diyos ay patay. Hindi ito ang iglesia na ang Diyos ay mga santong kahoy. Hindi ito ang iglesia na ang mga kahaliling ipinakikilalang mga Diyos daw ay mga papa sa Roma o mga sugong anghel na mas makapangyarihan pa kaysa kay Kristo na ginawa nilang tao lamang ang Panginoon. Ito po ang iglesia ng Diyos na buhay, na naririto ang katotohanan, naririto ang tinatawag na kaligtasan, kapatawaran ng ating mga kasalanan, na dito po makakatiyak tayo tulad ng sinabi ng Panginoong Jesucristo sa San Lucas, hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos. Ito po ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus. Unang Pedro, Kapitulo 10, Kapitulo 2, versikulo 9 hanggang 10. Basahin po ninyo. Ginawa tayong makaharing pagkasaserdote, bayang banal, bansang banal. Mga kapatid, na ito ang iglesia ng Diyos. Hanapin muna natin. Kapag narito na tayo, hindi na tayo hihiling lahat ng kailangan natin, idaragdag na lamang sa atin. Ito nawa, ipagpala, ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon at magpakailanman. Tanggapin po natin ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, pakikipisan, kaaliwan, pamamatnubay ng kanyang banal na Espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating lahat, magmula ngayon at magpakaikailanman. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo hanggang sa darating na linggo po kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.